Mga anak, tama na yan. Kumain na muna kayo at may pupuntahan pa tayo pagkatapos dito. Mababa nga ang boses, nasaad ng babae para awatin nga ang kambal na anak na nagkukulitan. Nasa isang kilalang fast food chain kasi sila para kumain ng tanghalian. At medyo nahihiya na nga siya sa mga taong pinagtitinginan nga sila dahil sa ingay at kulit ng mga bata. Mama, si Sandra po kasi ang kulit po kinukuha po yung fries ko. Nakanguso nga, nasagot pa nga ng isa. Mama, ang damot po kasi ni Sander, hihingi lang naman po ako ng konti. Nakanguso na tugon pa nga rin ng isa pa. Anong madamot? Binigyan na nga kita kanini. Bakit kasi inubos mo kaagad ang sayo? Lagi ka nalang ganyan uubusin mo na kaagad yung sayo tapos sa akin naman uubusin mo. Ang takaw mo talaga. Sagot ni Sander sa kapatid. Diba nga sabi ni Mama, sharing is caring? Kaya kung love mo ko, dapat bibigyan mo ko ng fries. Hindi mo naman ata ako love Gihit naman ni Sandra. Muntik nang matawa ang babae dahil nga sa kakulitan at kakyutan ng mga to. Well, ganito lang talaga ang mga bata. Pero hindi naman talaga sila yung tipong nag-aaway talaga. At nasanay na nga siya sa mga to. Siya nga pala si Patricia Castro o mas kilala sa tawag na Pat. 28 years old at dating HR manager sa isang IT company sa Cebu. May kambal na anak, si Alexandra at Alexandra, na mga 5 taong gulang pa lamang. Ilang linggo pa lang ang nakakaraan mula nang makabalik nga sila sa probinsya ng Tarlac. At yun din, ay dahil gusto nga niyang makausap at makaharap ang ama ng mga bata. Itigil niyo na yan. Nakakahiya na sa mga tao Pinagtitinginan na kayo dahil sa ingay niyo. Ang mabuti pa ubusin niyo na ang mga pagkain niyo kasi pupunta tayo sa school kung saan na kayo mag-aaral. Mahaba nga, nasaad ng kanilang ina at mababang boses. Mama, hindi na po ba talaga tayo uuwi sa bahay? Tanong nga ni Sander sa ina. At alam niyang ang tinutukoy nga nito ay ang bahay na iniwan nga nila sa Cebu. Ang bahay kung saan sila lumaki. Hindi na, Sander. Dito na tayo titira. Hindi ba sabi ni Mama pupuntahan natin si Papa dito? Pero hahanapin muna siya ni Mama. Nakangiting wika pa nga ni Sandra na bakas pa nga sa boses. Ang excitement na makilala nga man ito sa wakas. Paano kung ayaw niya sa atin? Ilang araw na tayo dito pero wala pa siya. Wika naman ni Sander. Mahinang napabuntong hininga si Pat dahil sa narinig. Sa totoo lang hindi pa kasi niya nakakaharap ang ama ng mga bata. Alam naman niya kung saan ito hahanapin dahil alam niya kung saan ang bahay ng mga ito, pero pagkarating kasi nila sa probinsya, nalaman niya na gobernador na nga ang dating nobyo. Kaya naman bukod sa natatakot siya, hindi rin niya alam kung paano harapin ang lalaki. Dahil alam din niya sa sarili na sobrang laki ng kasalanan niya rito. Ayaw po ba sa amin ni Papa, Mama? May halong lungkot pa nga ang boses na tanong naman ni Sandra. Mabuting tao ang papa niyo. Ang tanging naisagot na nga lamang niya. Sige na, ubusin niyo na ang mga pagkain niyo at promise ni Mama mas bibilisan ko ang paghahanap ng papa niyo. Dagdag pa nga niya. Dahil doon ay ngumiti na nga lamang ang kambal at sabay pang tumango. Pahingi na kasi ng fries! Pangungulit pa nga ni Sandra kay Sander. Sige na nga basta wag mong ubusin na. Sagot naman ni Sander. Okay, I love you, Sander. Sander, pahingi rin ako ng gravy. Malawak ang ngiti at sad pa nga ni Sandra. Ano ba naman yan? Binuhos mo kasi yung sayo sa kanin mo. Wala ka tuloy sa usawan. Reklamo pa nga ni Sander tapos agad na hinawakan ng gravy para itaas at ilayo nga sa kapatid. Konti lang please, tapos sayo na lang yung gulay sa burger ko. Wika nga ni Sandra. Sige na nga. Pagpayag naman ni Sander kaya muling natawa si Pat. Alam kasi niya na mahilig nga sa gulay si Sander samantalang si Sandra ay hindi gaano. At ipagpapalit nga ni Sander ang gravy sa gulay. Alam din niya na hindi nagdadamutan ng kambal. Madalas kasi niyang ituro sa mga to
na magmahalan at magbigayan sila. Laging magkapatid. Pero kung ano ang meron ng isa, ay meron naman lagi ang isa. Nagkataon lang talaga na may pagkamapang-asar si Sandra na kung sino pang babae at alam niyang nilalambing lang nito ang kapatid lalo pat medyo mabilis mainis si Sander. Manang-mana ka sa papa mo, Sander. Mahilig sa gulay pero may pagkamasungit at pamilis mainis. Bulong pa nga niya sa sarili. Akmang ibababa na nga sana ni Sander ang gravy sa mesa pero saktong may lalaking dumaan. Laking gulat nga ni Pat nang biglang tumapon nga ang gravy sa kulay white na polo ng lalaki. Naku sir, pasensya na po talaga. Agad na paghingi na nga lamang ng paumanhin. Tapos nagmamadali pang kumuha ng tissue at ipinahid ngayon sa white na polo ng lalaki. Miss, stop it. Mas ikinakalat mo lang. Wika ng baritonong boses, kaya agad siyang natigilan kasi familiar ang boses na yun. Ramdam niya na nanginig nga ang buong katawan niya at hindi alam kung paano haharap sa lalaki. Hala ka, Sander! Narinig niyang bulungan ni Sandra sa kapatid na tila nangaasar. Sir, sorry po, hindi ko po sinasadya. Mababa ang boses na paghingi naman ng paumanhin ni Sander sa lalaki. No, it's okay. Mahinahon ang boses na sagot naman ng lalaki. Sunod-sunod na paglunok nga ng laway ang ginawa ni Pat bago dahan-dahang nagangat ng tingin. At hindi nga siya nagkamali. Hindi lang kaboses na naman ang kambalang lalaki, siya mismo ito na para bang tadhana na nga mismo ang gumawa ng paraan para nga magtagpo ang mga landas nila. Alex? Nauutal at puno pa nga ng kaba. Nabanggit niya sa pangalan nito. Napalingon naman sa kanyang lalaki tapos agad na umawang ang bibig nito nang makita siya. Pat? Mahina pero hindi makapaniwalang tanong nga nito. Alex po? Kayo po ba si Alex? Alexis de la Vega po? Kayo po ang papa namin? Malawak ang ngiti at excited na tanong naman ng kambal. Sa kanya napagtanto na nabanggit na nga pala niya ang pangalan nito sa mga bata pero wala pa nga siyang naipapakitang picture nito sa mga to. Kung sakaling makikilala kasi nila ito, gusto nga niya na personal nila itong makita. Kaya naman pangalan lang talaga muna ang sinabi niya. Dahil doon napatingin nga sa kanilang lalaki. Kumabog ng malakas ang dibdib niya at ng mga bata. Hindi pa nga siya nakakapag-react. Mabilis nang tumayo ang kambal at niyakap siya. Papa, nandito na po kayo. Miss na po namin kayo, Papa. Kala po namin ayaw niyo na po sa amin eh. Happy po kami na nandito na po kayo. Masayang sad pa nga ng kambal na ngayon ay nakayakap nga sa bewang niya. Anong ibig sabihin nito, Pat? Nangihina at puno nga ng tanong ni Alex sa babae. Hindi naman nakasagot si Pat. Nagulat pa rin. Pero ramdam niyang nanginginig pa rin ang buong katawan niya sa kaba. Nagiinit pa rin ang gilid ng kanyang mga mata. Pwede ba tayong mag-usap? Pero hindi sana dito eh. Napapaus pa nga ang boses na tanong nga ng babae. Nang medyo makabawi na nga, kaya agad na nagtiimbagang ang lalaki. Napansin niya din kasi na medyo maraming mga mata ang nakatingin sa kanila at tila ba nagbubulungan. Malamang kilala sa probinsya nito si Alex dahil nga gobernador ito. Mag-uusap lang tayo. Mukhang marami kang kailangan ipaliwanag sa akin. Madiin at tila may halong pagbabanta. Nasagot naman ni Alex. Dahil doon dumoble nga ang kabang nararamdaman ni Pat. Pero alam nga niyang wala ng atrasan pa. Nagpa siya naman silang umalis sa lugar. Sumakay silang apat sa sasakyan ni Alex. Nahihiyaman ay sa shotgun seat nga siya. Habang ang kambal ay nasa backseat na malawak pa rin. Ang ngiti habang titig na titig sa gwapong mukha ng ama nilang nagmamaneho. Pwede bang sa bahay na lang tayo? Mababa ang boses at kinakabahan pa rin na tanong ni Pat.
Bahagya siyang tinapunan ng tingin ni Alex. Bago pa ito marahang tumango. Yung dati pa rin naming bahay dito. Wika pa nga niya. Hindi naman sumagot ang lalaki. Pero nagpatuloy ito sa pagmamaneho. Sino nga ba si Alex o Alexis de la Vega sa buhay niya? Well, nakilala niya ito noong college sila. Second year college nga siya noon at third year college naman ang lalaki. May mga mutual friends sila kaya nga may mga pagkakataon na nagkakasama sila sa mga okasyon at parties. Kilala nga si Alex sa universidad, bukod kasi sa gwapo, ay mula rin ito sa kilalang pamilya. Anak kasi ito ng dating gobernador. Ang pamilya na bumago nga sa maraming buhay ng mga mamamayan sa probinsya nila. Ang kaisa-isang pamilyang naluklok sa posisyon na hindi kailanman nagkaroon ng issue patungkol sa korupsyon dahil nga mabubuti silang mga tao. Nagulat siya isang araw nang i-add nga siya ng lalaki sa social media na in-accept nga niya ito ay may nag-message kaagad ng lalaki. Sobra nga siyang na-excite. Sino bang hindi may excite sa isang gwapo at mabuting lalaki ang gustong makipagkaibigan sa kanya, hindi ba? Hanggang sa mas naging close na nga sila at hanggang yung closeness na yon ay mas lumalim pa. Dumaan ang ilang buwan na nagsimula na ngang lalaki sa panliligaw sa kanya. At ilang linggo lang ay sinagot na nga rin niya ito kaagad kasi nga sa mga nakaraang buwan na naging magkaibigan sila aminado nga siya na nahulog na nga siya sa sincerity ng lalaki. At naging maayos at maganda naman ang takbo ng relasyon nila sa mga sumunod pang taon. Una nga nila ang isa't isa sa lahat ng bagay. Nakatapos sila sa kolehiyo na matibay pa rin ng relasyon. Hanggang sa nangyari ang isang bagay na bumago sa mga buhay nila. Bababa ka ba ng sasakyan o ano? Tanong nga ni Alex maya-maya pa. Kaya biglang bumalik si Pat sa reality mula sa pag-alala nga ng nakaraan. Sa kung paano nagsimula ang kwento nila ni Alex sa kanya na pagtanto na nakarating na nga pala sila. Oo, nandito na pala tayo. Utal pa nga na sagot nito. Kanina pa. Masungit na sagot ng lalaki bago pinatay ang makina ng sasakyan. Tapos, bumaba na nga doon. Kinakabahan man, sumunod na nga rin siya pababa at binuksan ang gate. At inaya nga papasok sa loob ang lalaki kasamang kambal nilang mga anak. Maupo ka muna. Gusto mo ba ng mainom? Tubig, juice, kape. Tanong pa nga ni Pat. Para lang sana kahit na papaano ay maibsan ang kabang nararamdaman. Ano sa tingin mo? Masungit na tugon pa nga nito na para bang nagsasabing wala nga siyang panahon na tanggapin ang alok nito. Kasi ay nandito nga siya para marinig ang paliwanag niya. Ano? Tutunganga ka na lang ba dyan? Hindi ka magsasalita at magpapaliwanag? Tanong pa nga ng lalaki. Nag-aaway po ba kayo? Tanong naman ng kambal. Kaya sabay silang napalingon sa mga to. At sa kanila na pagtanto, nakasama nga pala nila ang mga to. Hindi mga anak, nag-uusap lang kami. Okay lang ba kung doon muna kayo sa room nyo? Tatawagin ko kayo pagkatapos naming mag-usap. Wika pa nga ni Pat. Ayaw man sanang pumayag ay tumango na nga lamang ang kambal at naglakad na nga paalis. Nang wala na nga sila ay saka tumingin si Pat kay Alex. Sorry, puno ng kaba na paninimula pa nga nito. Sorry? Anong sorry? Sorry saan? Yan lang masasabi mo? Well, guess what? Hindi ko kailangan ng sorry mo. Sagot at paliwanag mong kailangan ko, Patricia. Madiinggit pa nga nito. Muling nakadama ng takot si Pat. Alam kasi niya na kapag buong pangalan na nga niyang binanggit ng lalaki, kahit na noon pa, seryoso talaga itong naiinis.
Wala akong ibang ginawa kundi ang mahalin ka, Patricia. Okay naman tayo, di ba? Masaya naman tayo noon, di ba? Kaya hindi ko maintindihan kung bakit basta ka na lang umalis at kung bakit basta mo na lang ako iniwan na parang wala lang sa'yo. Yung mahigit 3 taon na pinagsamahan natin. Bakit? Nagkulang ba ako? May mali ba sa akin? Puno ng hinanakit pa nga na tanungan ng lalaki. Bahagyang umawang ang bibig ni Pat nang makita ang luhang namuo sa mga mata nito. Hindi, Alex. Walang mali sa'yo, maniwala ka. Naluluhan namang sagot ni Pat. Then why? Ipaliwanag mo sa akin ngayon kung bakit. Kasi for years, nabuhay akong kino-question ng halaga ko. Kasi ang dali sa'yo na basta na lang ako iwan. Tapos ngayon, pabalik ka na. May mga anak pala? Hindi magawang ituloy nga ng lalaki ang sasabihin para kasi itong hinihingal dala ng labis na bigat na nararamdaman. How could you do this to me, Patricia? I gave you everything. Wala ka bang konsensya? Nang umalis ka, sobra akong nabasag. Tapos wala akong ideya na may mga anak pala tayo. Puno ng hinanakit pa nga na dagdag nito. Si Papa. Hirap nga sa paghinga na wika ni Pat. Malaki ang nagawa niyang kasalanan sa'yo. Sa pamilya mo. Si Papa ang nakabunggo sa mama mo noon, Alex. Paliwanag nga nito kay agad na napasinghap ang lalaki. Takot na takot si Papa noon. At takot na takot din ako. Sorry, Alex, pero hindi gusto ni Papa na basta na lang iwan ng mama mo. Pero tao lang siya. Nakakagawa ng pagkakamali at nakakaramdam ng takot kaya nagpasya siyang umalis kami dito. Dinali niya ako ng Cebu. 2 weeks noong nasa Cebu na kami. Saka ko nalaman na nagdadalang tao na pala ako. Alex, alam kong mali na basta ka nilang iwan at itago sa iyong tungkol sa mga bata. Pero natakot din kasi ako noon eh. Si Papa na lang ang meron ako at natatakot ako na baka makulong siya at pati sa akin mawala siya. Natakot din ako na baka dahil sa nangyari, baka magalit ka rin sa akin. Kaya sorry, Alex. Lumuluha nga na saad pa nga nito, tapos napayuko pa nga. Tinakpan ang mukha gamit ang mga kamay. Hindi naman nakasagot ang lalaki. Lumuluha pa rin ang mga mata niya pero sobra nga siyang nagulat sa revelasyon ni Patricia. 2 months ago, nawala si Papa. Pagkatapos ng ilang taong pakikipaglaban sa brain tumor, nung nalaman naming may sakit siya, halos araw-araw niyang sinasabi sa akin na karma niya yon dahil sa nagawa niya sa mama mo, sa inyo ng pamilya mo. At bago siya nawala, nakiusap siya sa akin na puntahan ka at harapin ka ulit para maihingi ko siya ng tawad sa iyo, sa inyo ng pamilya niyo, at para makahingi na rin ako ng tawad sa iyo. Umiiyak na dagdag pa nga nito. Anong karapatan mong pangunahan ako sa kung anong nararamdaman ko, Patricia? Ganun ba kababaw ang tingin mo sa akin at sa nararamdaman ko sa'yo? Para isipin na ipagtatabuyan kita o hindi pananagutan dahil lang sa nagawa ng papa mo kay mama? Mariing tanong pa ng lalaki kaya mabilis na umiling si Pat. Hindi Alex, hindi ganoon. Alam ko na mabuti kang tao, kayo ng pamilya mo. Natakot lang talaga ako na makulong si Papa. Alam ko na pananagutan mo ako pero natatakot din kasi ako na baka may magbago. Na baka kapag sa tuwing titigan mo ako, maalala mo lagi ang nagawa ni Papa sa mama mo. Alex, alam ko na walang kapatawaran ng nagawa ni Papa sa inyo. Alam ko na wala rin kapatawaran ng nagawa ko sa'yo. Yung basta na lang na pag-iwan sa'yo. Yung pananakit, yung pagsabi sa'yo ng tungkol sa mga bata pero okay lang. Naintindihan ko. Tatanggapin ko. Tatanggapin ko ang galit mo. Pero mamahalin na tatanggapin mo naman ang mga bata, hindi ba? Lagi ka nalang tinatanong sa akin. Excited sila nang makilala ka. Patuloy pa nga sa pagluha na saad nga ni Pat. Sinusubukan kong intindihin ang rason mo, Pat. Pero ang hirap. Alam mo, sa totoo lang,
Gusto kong maramdaman mo yung sakit na naramdaman ko nung iniwan mo ko. Maging yung sakit na naramdaman ko ngayon. Na nalaman ko na nabuhay pala ako nitong mga nakaraang taon na walang ideya. Na may mga anak pala ako. Anak ko sila, Pat. At sobrang sakit lang na wala akong nagawa para sa kanila habang lumalaki sila. Ang hirap tanggapin na wala ako sa tabi nila. Pero kahit pa maramdaman mo ang sakit na nararamdaman ko ngayon, hindi nun magbabagong nakaraan. Gusto ko silang makilala. Gusto kong dalhin nila ang pangalan ko. Kasi karapatan mo na maging ama sa kanila. Yun lang ang gusto ko, Pat. Hindi naman siguro kalabisan ang hinihingi ko, diba? Fix yourself, Patricia. Ngayon lang ako nakita ng mga anak ko. At ayokong isipin nila na matagal na nga akong nawala sa buhay nila. Pinaiyak ko pa ang mama nila. Mariing wika nga ng lalaki. Kaya huminga ng malalim si Patricia para pigilan ang pagluha at ayusin nga ang sarili. Pilit naman niya siyang ngumiti. Pagkatapos nga at kahit pang mabigat pa rin ang nararamdaman, ay dahan-dahan nga na naglakad papunta sa kwarto ng kambal kung saan nakita niyang nakaupo ang mga to sa kama na tila naghihintay. Mga anak, mababa ang boses na saad niya, kaya sabay na napatingin nga ito sa kanya. Mama, umiyak po ba kayo? Tanong pa nga ni Sander. Oo nga po mama, red po kasi ang eyes niyo eh. Segundo naman ni Sandra. Tears of joy lang yan mga anak. Masaya kasi si mama na makikilala at makakasama niyo na ang papa niyo. Hindi ba yun ang gusto niyo? Halina kayo, hinihintay kayo ng papa niyo. Gusto na niya kayong makilala at mayakap. Dagdag pa nga niya. Nakita niya kung paano malawak na napangiti ang kambal. Na tila sobrang excited nga sa narinig. Tapos sabay pang tumayo ang mga to at nagunahan pa nga sa pagtakbo palabas. Hinayaan naman niya ang mga bata at parang hinaplos nga ng kung anong mainit na bagay ang puso niya. Nang makitang lumuhod ang lalaki na nasa sala. Para sa lubungin, nangiyakap ang mga batang tumatakbo palapit sa kanya. Papa, miss na miss ka na po namin. Lagi po kaming nagwi-wish po na sana makilala at makasama ka po namin. Kaya sobrang happy po kami na nandito ka na po, Papa. Umiiyak nga na wika pa nga ni Sandra habang mahigpit ang yakap sa ama. Papa, wag niyo na po kong iiwan, please. Promise po, mas magiging mabait na po kami. I-share ko na po palagi kay Sandra ang fries tsaka gravy ko. Basta, wag niyo na po kaming iiwan ulit, please. Wika naman ni Sander. Hindi na alis si Papa. Sorry kung ngayon lang ako. Sorry kung ngayon lang dumating si Papa. Pangako, hinding-hindi na tayo magkakalayo ulit. Babawi si Papa sa inyo. Ibibigay ko sa inyong lahat. Emosyonal na sagot naman ni Alex. Hindi niya alam kung gaano niya katagal. Nayakap ang mga bata pero parang ayaw na nga niyang bitawan at pakawalan pa ang mga to. Aminado siya na nasasaktan pa rin siya sa ideya na wala nga siya sa tabi ng mga to habang lumalaki sila at nagkakaisip. Pero iba yung saya at gaan sa loob ang makilala at mayakap ang mga to sa ngayon. Nang medyo huminahon na nga sila sa pagiging emosyonal, ay giniya na nga niya paupo sa sofa ang kambal at kinalong niya ang mga to habang kinakausap, tinatanong kung ano-ano at mas kinikilala pa. Mga anak, halin muna kayo kay mama. Pupunasan ko lang ang mga likod niyo ha, pinagpawisan kasi kayo masyado kaya iiyak eh. Mababa ang boses na saad pa nga ni Pat maya-maya pa. Nakangiti namang lumapit nga sa kanyang kambal, pero ang titig ay nasa ama pa rin na parabang sobra nilang inaaral at kinikilala ang mukha nito. Maya-maya pa ay nagringa ang cellphone ng lalaki kaya maging si Pat ay napatingin dito habang pinupunasan nga ang likod ng mga bata gamit ang hawak na towel. Hello, Ana? Narinig niyang bati nga nito nang sagutin ng tawag. I'm sorry pero pakikancel lang lahat ng meetings and appointments ko today. Yung mga hindi pwedeng makancel, ikaw na ang dumalo. Something very important came up, kaya hindi ako pwede ngayon. Wika pa nga ng lalaki at habang nakatitig pa rin sa mga anak,
Bahagya namang umawang nga ang bibig ni Pat sa narinig. Gobernador kasi ang lalaki at alam niyang sobrang busy nga nito. Pero nagawa nga nitong i-cancel ang lahat ng appointment nito ngayong araw. Para sa mga bata at para sa kanya ay nakakataba ngayon ng puso. Papa, dito na po ba tayo titira kasama po namin? Tanong pa ni Sander sa ama. Papa, dito na lang po kayo tumira kasama po namin please. Pakiusap pa nga ni Sandra. Mga anak, hindi kasi pwede. Agad na tugon naman ni Pat. Maging siya ay nagulat nga sa sinabi. Kaya naman tinignan siya ni Alex at tinaasan ng isang kilay. Nandito ang mga anak ko, kaya bakit naman hindi? Nanunukat na tanong pa nga nito. Nang hindi nakasagot si Pat, ay nakangiting tinignan nga ni Alex ang mga bata. Dito titira si Papa kasama nyo. Kung yun ang gusto nyo, simula ngayon lahat ng gusto nyo gagawin at ibibigay ni Papa. Wika pa nga niya. Yay! Malawak ang ngiti at masayang sigaw naman ng kambal. Namuli pang tumakbo palapit sa ama at yumakap dito ng mahigpit. Tipid na nga lamang na napangiti si Pat at hindi na nga nagsalita pa. Well, aminado nga siya na baka hindi siya maging komportable na makasama nga sa iisang bubongang lalaki, lalo na alam niyang galit pa rin ito sa kanya at hindi naman niya ito ganun kadaling mapapatawad. Pero hindi naman niya masisisi ang mag-aama kung gusto ng mga to na magkakasama na lagi ngayon. At sa ngayon kahit na papaano masaya na nga siya, na alam niyang masaya rin ang mga anak niya. Sa mga sumunod na araw wala namang ibang ginawa si Alex, kundi ang bumawi nga sa mga anak niya. Nagdala nga siya ng ilang gamit sa bahay ng mga to at natutulog nga siya sa kwarto ng mga bata katabi ng mga to. Sa umaga, kasabay niyang kakain ng mag-iina ng agahan bago siya pumasok sa trabaho at kahit pag-aano nga siya kabisi, kapag may pagkakataon ay nilalabas niya ang mga bata, ipinapasyal, binibilhan ng kung ano-ano at iba pa. Pero sila ni Patricia, hindi na nga sila nakapag-usap pa ulit patungkol sa mga nangyari. Sobra pa rin ang ilang sa pagitan nila, pero kahit na papaano ay pinipilit naman nilang maging civil sa isa't isa. Mga anak, gising na. Nandito na tayo. Mababa ang boses na wika pa nga ni Pat pagkaparada nga ni Alex ng sasakyan sa garahe ng bahay nila. Kagagaling kasi nila sa mall, gaya ng mga nakalipas na araw. Naglaro sa arcade, nanood ng sine, kumain sa labas at kung ano-ano pa. Mukhang napagod ang kambal sa dami ng mga ginawa kasi nakatulog na nga sila sa biyahe pa uwi. Huwag mo na silang gisingin. Bubuhatin ko na lang sila para hindi na sila mahabala pa. Saad naman ni Alex nang pinatay na nga nito ang makina ng sasakyan. Ganun naman ang ginawa ni Alex. Binuhat niya ang kambal na hindi man lamang nahihirapan at tinihatid nga niya ang mga to papasok sa kwarto. Sa totoo lang, nitong mga nakaraang araw, hindi siya makatulog ng maayos kasi nga hindi naman kalakihan ang kama ng kambal. Pero hindi siya nagrereklamo. Pagkusay sobrang saya nga niya na makasamang mga to at makatabi nga sa pagtulog. I have to go home. Babalik na lang ako bukas ng umaga. Mababa ang boses sa paalam pa nga ni Alex. Nang mailapag na nga ang kambal sa kama. Ha? Hindi ka ba dito matutulog? Tanong nga ni Pat pero agad nga niyang pinigilan ng sarili na magtanong. Nang mapagtanto na nga na tila ba parang nasanay na nga siya sa presensya ng lalaki. May importanteng meeting ako with Senator Abalos bukas tungkol sa mga ongoing projects para sa probinsya. Kailangan kong makatulong na maayos. Bukod doon, wala na rin akong malinis na susuotin kasi ilan lang ang dala ko dito pero babalik ako ng maaga dito para makasabay ng pagkain sa mga bata. You don't have to cook. Magte-take out na lang ako. Sagot pa nga ng lalaki kaya marahan siyang tumango. Maglalaban na lang ako bukas. Pasensya na, weekly kasi talaga ako naglalabi. Gusto mo ba ng kape bago ka bumiyahe pa uwi? Medyo malayo ang bahay niyo rito, di ba?
para hindi ka antukin sa daan. Alam ko naman na napagod ka rin sa kakulitan ng mga bata kanina. Tanong pa nga ni Pat kaya hinarap nga siya ng lalaki at tinaasan ng kilay. Wifely duties? Nakangisi at tila nanunuyang tanong pa nga nito kaya mahinang napaubo na nga lamang si Pat at nag-iwas ng tingin. Nag-offer lang ako Kung ayaw mo edi wag. Sagot na nga lamang niya. Nagtanong lang din ako kaya wag kang masyadong defensive. May sinabi ba akong ayaw ko? Pagsusungit pa nga ng lalaki. Napailing na nga lamang si Pat at hindi na nga nakipagtalo pa. Tapos, naglakad na nga ito palabas sa kwarto ng mga bata at dumiretso sa kusina para nga makagawa ng kape para sa lalaki. Nang matapos ay muli nga niyang nilapitan ng lalaki na nakaupo sa may hapag at hinintay siya. Salamat. Tipid na saad na nga lamang ni Alex nang inilapag na nga niyang kape sa harap nito. Oo nga pala, we need to talk. Panimula pa nga ni Alex. Tungkol saan? Gusto ko sanang ipakilala ang mga bata sa pamilya ko. Wika nga nito kaya mahinang napasinghap na nga lamang si Pat. Mga De La Vega sila, kaya dapat lang na makilala nila ang pamilya ko kasi pamilya rin nila ang mga to. At may karapatan din naman siguro ang pamilya ko na makilala sila, hindi ba? Dagdag pa nga nito at kinakabahan man, marahan siyang tumango. Naiintindihan ko Alex, pero pwede bang bigyan mo muna ako ng konting panahon? Mababa ang boses na tugon pa nga niya. What for? Tanong ng lalaki. Alam mo naman ang nagawa namin ng papa ko sa pamilya mo, diba? Mabuting taong pamilya ko, Patricia. Sa tingin mo ba, sisisihin ka nila sa nagawa ng papa mo noon? Giit pa nga nito. Alam ko naman yun, Alex. Pero kasi ako tong may problema, okay? Ako tong nahihiya. Mabigat ang kasalanan namin sa inyo. Bago nga kami bumalik ng mga bata dito, hindi ko alam kung kaya ba kitang harapin. Kayo ng pamilya mo. Wala akong mukhang maiharap sa inyo sa totoo lang. At saka, hindi lang naman yung nagawa ni Papa ang rason kung bakit natatakot akong harapin sila Maging yung nagawa ko na rin. Yung pagtatago ng katotohanan tungkol sa mga anak natin. Paliwanag nga niya kaya mahinang napabuntong hininga na nga lamang lalaki bago tumango. Fine, pero hindi ako maghihintay ng matagal, Patricia. Kailangan mong ihanda ang sarili mo kasi gusto kong makilala ng buong pamilya ko ang mga anak natin as soon as possible. Giit pa nga ng lalaki maging si Patricia, napabuntong hininga na nga lamang bago marahang tumango. Alex, sorry ulit Mula noong araw na makilala mong mga bata hindi na tayo nakapag-usap ulit. Kung tutuusin, may karapatan kang maghinala o magtanong kung totoong anak mo ba sila. Pwede mo silang ipa-DNA test muna. Pero hindi mo ginawa. Tinanggap mo sila agad ng buo at minahal. Dagdag pa nga niya. Hindi ko na kailangan pang ipa-DNA test ng mga bata, Patricia. Kitang-kita naman ng mga anak ko sila. Kasi bukod sa kamukha ko sila, alam ko at ramdam na ramdam ko noong unang beses pa lang na makita ko sila sa fast food chain na yun. Nasa akin sila. Tugon pa nga ng lalaki kaya tipid nga siyang umiti bago tumango. Alam niya na yung lukso ng dugo ang tinutukoy ng lalaki. Alex, alam kong galit ka pa rin sa akin kasi nga hindi ko ganun kadaling patawarin pagkatapos ng mga nagawa ko. Kaya sorry ulit Alex Hindi ko na maibabalik ang panahon na nasayang na hindi mo nakasama ang mga bata dahil lang nagpadala ako sa takot ko. Pero gusto kong malaman mo na nagsisisi ako na hindi ko sinabi kaagad sa iyong totoo. Lalo na sa ilang linggong nakasama mong mga bata. Nakita ko na mabuti kang ama. Mahabang saad pa nga nito, hindi naman sumagot ang lalaki pero nanatili itong nakatitig sa kanya. At salamat din. Dagdag pa nga ni Pat. Napakunot na si Alex. Salamat saan? Salamat kasi kahit pa alam nating pareho na galit at naiinis ka pa rin sa akin, civil pa rin ang pakikitungo mo sa akin para sa mga bata. Kung tutuusin, may karapatan kang sigawan at sumbatan ako pero hindi mo ginawa. Kaya salamat.
Gaya nga ng sabi ko, wala namang magbabago kung sisigawan at susumbatan pa kita. Hindi na nun maibabalik ang nakaraan. At kung ipaparamdam ko man sa iyong sakit, alam kong hindi lang ikaw masasaktan. Maging ang mga bata din. Ginagawa ko to para protektahan ang mga anak ko. Seryosong sagot nga ni Alex. Parang may punyal naman sumaksak sa puso ni Patricia dahil nga sa narinig pero pilit siyang umiti. At tumakto na wala nga siyang naramdaman. Bagkus, marahan siyang tumango at sinabi nga na okay lang. Naintindihan ko. Mababa ang boses na sagot nga niya. I have to go. Salamat sa kape ha. Seryosong wika naman ni Alex tapos tumayo na nga at naglakad palabas na hindi hinintay ang sagot ni Pat. Ni hindi nga ito umubos ng iniinom na kape. Nagmamadali namang tumayo si Pat para masundan at maihatid nga ang lalaki sa labas. Mag-ingat ka sa biyahe, Alex. Wika pa nga niya bago tuluyang makasakay ng sasakyan. Hindi ito sumagot kaya para ulit makaramdam ng konting kirot sa dibdib si Pat. Samantalang si Alex naman hindi talaga sumagot. Pero nung nakasakay na nga ito ng sasakyan, agad na nagtiimbagang nangalamang siya. Kung tutuusin kasi dapat galit nga siya sa babae. Pero hindi niya maintindihan kung bakit kahit na wala pa nga itong ginagawa, napapatibok na naman ito ng mabilis ang puso niya. At ayaw niya ang pakiramdam na yun. Kasi natatakot siya. Natatakot na baka kapag binuksan ulit niya ang puso ng babae sa huli, masaktan na naman siya at maiwan ng walang dahilan. Kaya kahit pa alam niyang merong hindi nagbago sa nararamdaman niya, pilit niyang pinipigilan ng sarili. Binigyan naman ni Alex si Pat ng ilang araw. Para nga maihanda nga nito ang sarili sa pagharap sa pamilya niya. Sa totoo lang hindi alam ni Pat kung handa na ba talaga siyang gawin ito pero alam niya na wala naman siyang choice. Kasi tama si Alex. Pamilya rin ng anak nila ang pamilya ng lalaki. Kaya magalit man ang mga to sa kanya dahil sa mga kasalanang nagawa nila ng papa niya, ayos lang. Alam niya kasi na hindi na nga ito tungkol sa kanya at mas tungkol na nga ito sa mga bata. Papa, pwede po ba tayong magpunta po ng mall at maglaro po ulit ng arcade? Tanong pa nga ng cute na bata nakangiti at naglalambing. Habang nasa sasakyan sila kagagaling lang nilang apat sa isang prestihiyosong paaralan na si Alex ang pumili kung saan magkasama nga nilang inenroll ang mga bata. Oo nga po, Papa. Saka Papa, wala pa po akong lipstick eh. Paano na lang po ako magiging maganda kapag start na po ng klase? May nakita pa naman po akong cute na boy kanina, Papa. Pwede po ba akong mag-boyfriend? Wika naman ni Sandra kaya sabay na ngang nabubo sina Alex at Pat. Pwede na rin po ba akong mag-girlfriend, Papa? Ang ganda po kasi nung nagiging teacher namin eh. Segunda pa nga ni Sander. Mga anak, napakabata niyo pa kasi para isipin ang mga ganyang bagay. Dapat, mag-aral muna kayo ng mabuti. Sad pa nga ni Pat na ngayon, hiyang-hiya na nga kay Alex kasi baka isipin nga nito na sa kanya natututunan ng mga bata ito. Pero Mama, sabi po kasi ni Papa big boy at big girl na daw po kami kaya nga po dapat daw po hindi na po siya sa amin tumatabi sa pagtulog. Wika pa nga ni Sander. Kanino po kayo tatabi sa pagtulog, Papa? Kay Mama po ba? Sabi po ng mga friends namin sa dati naming bahay, dapat daw po ang Mama at Papa ang magkatabi sa room para po may privacy daw po sila. At kapag may privacy na daw po ang Mama at Papa, magkakaroon po ng bagong baby. Mahabang wika naman ng madaldal na si Sandra. Kaya mas lalong namula nga ang buong mukha ni Pat sa kahihiyan. Hindi kasi talaga niya alam kung saan matututunan ng mga anak niya. Ang ganito, mga anak, papasyal tayo sa mall. Pero bago yun, may pupuntahan muna tayo, ha? Pag-iba nga naman ni Alex ng usapan. Saan po, Papa? Tanong nga ng kambal. Basta makikita niyo rin mamaya. Nakangiting sagot niya. Ngayong araw kasi napagkasunduan na nga nila ni Pat. Naiyaharap na nga nila ang kambal sa pamilya niya. Nang maalala naman ni Pat yun,
Agad na nawala ang hiyang nararamdaman pero napalitan na naman ng labis na kaba. Habang nasa biyahe ay tahimik lamang na pinakinggan ni Pat ang kadaldalan ng kambal. Hanggang sa maya-maya pa, nakita niyang ipinasok na nga ni Alex ang sasakyan sa isang familiar na daan. At mas lalong dumoble ang kabang nararamdaman niya nang makitang ipinarada na nga nito ang sasakyan sa harap ng bahay ng mga to. Malaki ang pinagbago ng bahay. Mas gumanda. Noong bago siya umalis, ilang beses na nga rin siyang nakapunta rito. Sa tagal ba naman na naging relasyon nila noon, legal sila sa lahat. Nakakalungkot lang na sinira mo ang lahat ng nagpadala ka sa takot, Pat. Bulong pa nga ni Pat sa sarili. Wow! Ang laki po ng bahay niyo. Kaninong bahay po to? Nakangiti at excited pa nga na tanong ng kambal. Sa atin mga anak, dito nakatira si Papa at ang pamilya ko. Na pamilya niyo rin. Sagot pa nga ni Alex sa mga bata. Nakita niya kung paano nagliwanag sa tuwang mukha ng kambal dahil sa narinig. Let's go? Hinihintay na nila tayo. Paganyaya pa nga nito, kaya sabay-sabay na nga silang bumaba ng sasakyan. Nang nakapasok na nga sila sa gate, napansin ni Alex na mukhang sobrang kinakabahan nga si Pat. Hindi niya alam kung anong pumasok sa isip niya. Pero marahan niyang hinigit nga ang braso ng babae. Kaya napatingin nga ito sa kanya. You need to relax, Pat. Ikaw mismo alam mo na mabuting taong pamilya ko. At kahit na noon pa, pamilya na rin ang turing nila sa'yo. Mahinahon ng boses na wika pa nga nito. Kaya naman huminga ng malalim si Pat para pakalmahin ang sarili. Tapos tipid nga siyang humiti at tumango. Nagpatuloy naman sila sa paglalakad pagkatapos noon. Sa pagbukas nga ni Alex ng pinto ng bahay, ay agad nilang nadatnan ang buong pamilya ng lalaki sa sala. Na tila ba, hinihintay sila. Pero ang tingin nga ni Pat ay unang dumako nga sa mama ni Alex. Mahina pa nga siyang napasinghap at bahagyang umawa nga ang bibig niya nang makita itong nakangiti. Tita Asunta? Sobrang hina nga ng boses na bulong niya. Akala kasi niya ay namatay nga ito sa aksidente noon at walang nabanggit si Alex sa kanya na buhay pa pala ito. Tita, usal pa nga niya kasabay ng pamumuo ng luha sa mga mata niya at dali-dali siyang naglakad palapit at umiyak. Nalumuhod sa harap nito. Tita, sorry po, patawarin niyo po kami ni Papa. Agad na saad pa nga niya. Mukhang nagulat ang lahat sa nangyari. Pero umiti naman ang mama ni Alex bago marahang hinawakan ng kamay ni Pat at hinila nga ito patayo. Anak, hindi mo kailangan humingi ng sorry sa akin kasi wala kang kasalanan. Mahinahon na saad pa nga nito. Mas lalong napaiyak si Pat nang dahil sa narinig. Kahit na papaano pakiramdam niya, nabawasan ang bigat na nararamdaman niya. Ngayong nalaman nga niyang nakaligtas ang mama ni Alex sa aksidenteng pagkakabundol nga ng papa niya rito at nasa harap nga niya ito ngayon. Malakas at maayos ang kalagayan. Mapa, mga anak po namin ni Pat. Sina Alexander and Alexandra. Nakangiting pagpapakilala pa nga ni Alex. Mga anak, silang mga magulang ni Papa, si Lolo Arnaldo at si Lola Asunta. Nagdag pa nga niyan bukod doon, pinakilala rin niya ang mga ito sa mga tito at tita nila, maging sa mga pinsan nga nila. Labis namang natuwa ang lahat na makilala ang kambal at sobrang naging mainit ang pagtanggap ng lahat sa kanila. Ang mga magulang nga ni Alex ay para bang ayaw ng bitawan ng yakap ng kambal kasi sobrang nga rin silang natutuwa sa pagiging bibo at makulit ng mga to. Anak, maaari ba kitang makausap sa labas saglit? Nakangiti pero mahinahon nga ang boses na tanong ng mama ni Alex kay Pat. Maya-maya pa. Habang busy nga ang ibang pamilya nila, napagtuunan ng pansin ng kambal, tipid namang umiti si Pat na namumugto nga rin ng mga mata tapos ay tumayo.
Kaya naman sabay na nga silang tumayo at naglakad palabas. Napansin Alex yun pero ngumiti lang siya at hinayaan ng dalawa. Kamusta ka na anak? Mababa ang boses? Natanong pa nga ng ginang. Nang nasa terasa na nga sila, may kung anong mainit na bagay ang humaplos sa puso ni Pat kasi mula noon hanggang ngayon ay anak pa rin ang tawag nito sa kanya. Okay lang po. Tita, sorry po ulit ha. Sorry po sa lahat ng nagawa ko. Nagawa po namin ni Papa sa inyo. Sa hindi ko pagsabi kaagad sa inyo ni na Alex ang tungkol sa kambal. Paghingi ulit nga niya ng paumanhin. Alam mo, nung sinabi sa amin ni Alex na nakabalik ka na at kasama mong mga anak niyo, labis kaming nagulat ng tito mo. Hindi ko alam ko nung mararamdaman ko na may mga apo pala kami sa inyo. Ang daming tanong na naglalaro sa isip ko at isa sa mga yon ay kung bakit sinikreto mo sa aming latang tungkol dito. Kasi kilala kita eh. Alam ko na mabuti kang bata. Mula noon ikaw na ang gusto ko para kay Alex at hindi mo gagawin yun ng walang malalim na dahilan. Wika pa nga nito tapos sinawakan pa nga ang magkabilang kamay ni Pat. At naiintindihan namin ang lahat nung sinabi rin ni Alex sa amin ang rason kung bakit bigla na lang kayong nawala ng papa mo. Pat anak, kahit ano pa ang nangyari noon, wala na yun sa akin. Sa amin. Hindi kita kahit na kailan sisisihin sa mga nangyari. Oo, muntikan na akong mawala dahil sa aksidente na nangyari pero nandito pa rin naman ako eh. Sad pa nga nito tapos marahang hinaplos ang pisngi ng babae. Sa nakikita ko matagal mong dala ang sakit at bigat sa puso mo, tumaasa ako na mapakawalan mo na ang mga yan. Bago ko pa malaman kung sinong nakabuntol sa akin noon, matagal ko na itong napatawad. Kasi mas magaan mabuhay nang walang dinadalang bigat at sama ng loob. Kaya sana ikaw din, magawa mo ng palayain ng sarili mo sa mga sakit na patuloy kang hinihila pabalik sa nakaraan. Nakangiting dagdag pa nga nito, kaya muling may namuong luha sa mga mata ni Pat. Sorry po talaga. Muling pagiyak nga ni Pat na yumakap nga sa ginang, kaya mahina itong natawa at tinaplos ang likod ng babae. Napakabuting tao talaga ng pamilya ni Alex. Ngayon iniisip niya na sana noon pa lamang nagtiwala na nga siya sa pagiging mabuti ng mga to. Sana ay hindi nga siya nagpadala sa takot. Sana kinumbinsin niya ang papa niya na harapin nga ng maayos ang mga to kasi nga mabuti silang tao. E di sana lumaki ang kambal na kasama ang papa nila. Pero nangyari na nga ang mga dapat mangyari at wala na nga siyang magagawa pa ngayon kundi ang matuto at bumawi na nga lamang sa kanyang pagkakamali. Masaya ako na nandito ka na ulit anak. Masaya ako na nandito na kayo ng mga bata. Nakangiting wika naman ng mama ni Alex bago ito kumawala sa yakap at muling hinarap nga si Pat. Alam mo nung bigla na lang kayong nawala ng papa mo? Nakita namin kung gaano nasaktan at naapektuhan si Alex. Mahal na mahal ka ng batang yun. Hinanap ka niya sa kung saan saan. Pero hindi ka niya nakita. At nakita namin ang malaking pagbabago sa kanya. Ngumiti pa rin naman siya. Pero hindi na nga umabot sa mata. Alam namin na may lungkot sa bawat ngiti niya. Sad pa nga nito. Hindi ko sinasabi to para konsensyahin ka anak. Sinasabi ko to kasi mula nang sinabi sa amin ni Alex ang tungkol sa pagbabalik mo kasamang mga bata, saka namin ulit nakita sa mga mata niya yung ngiti na may halong totoong saya. Hindi man niya aminin, alam namin na sobrang masaya siya. Ilang linggo na nga namin siyang kinukulit. Nadalhin kayo dito sa amin para iharap pero lagi niyang sinasabi na ayaw ka daw niyang pilitin kung hindi ka pa handa na makaharap nga kami. Kaya iha, hindi mo alam kung gaano kami kasaya ngayon na nandito na kayo ng mga bata. Puno ng sinseridad pa nga nadagdag nito. Maraming salamat po tita. Tama po kayo. Matagal ko pong baon sa dibdib at konsensya ko ang bigat. Pero sobrang gaan po sa puso na makaharap kayong lahat ngayon.
Alam ko po na mali ang nagawa namin ni Papa. Kasi dapat nagtiwala kami sa pagiging mabuti niyong mga tao. Pero sobra lang po talaga kaming natakot noon eh. Alam ko rin po na wala akong magagawa para maitama ang mga maling desisyong nagawa namin. Pero gusto ko pong may magawa para kahit na papaano makabawi po ako. Emosyonal na sagot pa nga niya. Hindi mo kailangan bumawi sa amin, Iha. Kaya nga nang sabi ko hindi ka pa humihingi ng tawad na patawad ka na namin. Pero sa tingin ko, may kailangan tayong gawin. Kailangan mong bumawi sa isang tao. Napapangiting wika naman ito kaya agad nang kumunot ang noo ni Pat. Kay Alex po. Sagot nga nito. Tumango nga ang matanda. Kamusta kayong dalawa? Ano nang balak nyo ngayon? Lalo na may mga anak kayo. Nakangiting tanong pa nga nito. Sobra ko po siyang nasaktan. Sa totoo lang po, isa pa po ito sa mga rason kung bakit sobra rin po ako nahihiya sa inyong lahat. Kasi, pagkatapos ng lahat ng pagmamahal na ibinigay po at pinaramdam, ganito pa rin ang naging sukli ko. Alam ko po na galit pa sa akin si Alex. At naiintindihan ko naman po yun pero masaya pa rin po ako na kahit na papaano ay civil po ang pakikitungo niya sa akin. At sa ngayon, ayos na po ako doon. Kasi gaya po ng sinabi ko, handa akong gawin ang lahat para makabawi sa lahat ng pagkakamali. At handa rin po akong maghintay. Kahit na gaano katagal, hanggang sa tuluyan na po akong mapatawad. Mahabang sagot pa nga niya. Alam mo, Iha, sa nakikita ko napatawad ka na niya. Pero siguro natatakot lang siyang buksan ulit ang puso niya. Natatakot lang siyang magtiwala ulit kasi iniisip niya na baka sa huli masaktan lang ulit siya sa kaparehong dahilan. Wika pa nga nito. Pero hindi naman na po mangyayari yun. Lalo na ngayong kilala niyo na po ang mga bata. Wala rin naman po akong rason para umalis eh. Sobra po ako nagsisisi sa nagawa ko at hindi ko na po ulitin yun. Sagot pa nga ni Pat. At yun ang dapat mong iparamdam sa kanya. Dapat bigyan mo siya ng assurance. Konting lambing ang katapat ng isang yun. Pasasaan pa at lalambot din kaagad ang puso pagdating sa'yo. Sagot pa nga ng mama ni Alex. Kaya sabay silang natawa. Napakagat pa nga ng iba pang labi si Pat sa kilig. Kasi aminado nga siya na masaya siya sa narinig at may parte sa kanya ang umasa na magkakaayos pa nga sila ni Alex at mabubuo pa nga ang pamilya nila. Naging sobrang saya ang araw na yun para sa kanilang lahat. Kahit ang mga sumunod na araw, naging masaya at magaan din. Napadalas ang pagpasyal ni na Pat at ng kambal sa bahay ni na Alex. Kung hindi naman, ay mga magulang mismo ni Alex ang pumapasyal sa kanila para lang makabanding nga sila. Lalo nga ang mga apo nila. Well, wala pa ring improvement sa relasyon ni na Pat at Alex. Pero paunti-unti pinipilit nga ni Pat na mag-open up at mapalapit ulit sa lalaki. Kahit pahalata na medyo ilag pa rin ito sa kanya. Hindi magtatrabaho si Papa ngayong araw. Anong gusto niyong gawin? Nakangiting tanong pa nga ni Alex sa kambal. Isang umaga habang magkakasabay nga silang kumakain ng agahan sa hapag. Talaga po, Papa? Ibig sabihin po buong araw po namin kayong kasama? Yay! Pwede po bang mag-mall po tayo ulit? Malawak ang iting tanong pa nga ni Sander. Lagi na lang tayo sa mall, nakakasawa na eh. Nakangusang sagot naman ni Sandra. Bakit anak? May iba ka pa bang gustong gawin ngayong araw? Pwede naman natin gawin ang lahat ng gusto nyo. Mahinahon at nakangiting tanong pa nga ni Alex. Pwede po bang sa park na lang po tayo mag-play ngayon? Nung napadaan po kasi tayo sa park nung isang araw, ang dami pong batang naglalaro eh. Sagot pa nga nito, kaya marahang tumango si Alex at tumingin kay Sander. Gusto daw maglaro sa park ng kapatid mo anak, okay lang ba yun sa'yo? Pwede tayong mag-picnic na lang. Tapos mamayang hapon na tayo mag-mall.
Malumanay ang boses pa nga ng tanong ito. Opo Papa, kahit sa park na lang po muna tayo ngayong araw. Marami pa naman pong araw para mag-mall eh. Yay! Thank you Sander! I love you! Naglalambing na wika naman ni Sander. Nayumakap pa nga dito, kaya napangiwi na nga lamang at natawa si Alex. Dahil nga sa kakita ng mga anak nila ni Pat. Nagpatuloy nga sila sa pagkain at nang matapos, inutusan na nga ni Pat ang mga bata na maligo at magbihis na. Habang siya ay nagpasyang maglinis ng mga pinagkainan. Hindi naman na kailangan tulungan ng mga to sa banyo kasi kaya na nga nilang mga sarili nila. Kanina ka patahimik ka. A penny for your thoughts? Tanong nga ni Alex kay Pat habang nasa lababo nga ang babae nang mapansin na kanina pa nga ito tahimik. Hindi wala. Okay lang ba kung ikaw munang bahala sa mga bata ngayon? Tanong pa nga nito. Bakit? May iba ka bang kailangan puntahan? Nakakunot ang noon na tanong pa, kaya marahang tumango si Pat. May job interview ako sa isang IT company ngayon. Sayang naman kung palalampasin ko, 'di ba? Medyo matagal na rin kasi akong nabakante. At saka, kailangan ko rin kumita para sa amin ng mga bata. Sagot nga niya. Hindi mo na kailangan isipin ng gastusin para sa mga bata, Pat. Ako ang ama. At obligasyon kong i-provide ang lahat ng pangangailangan nila. Wika nga ni Alex. Alam ko naman yun. Pero sa mga bata ka lang may obligasyon. Kailangan ko rin ng sarili kong pera para kung sakali man na may mga kailangan ako para sa sarili ko. Kaya ko. At isa pa, hindi naman porke kasama ka nila. Dapat ikaw na ang aako ng lahat. Dalawa tayong magulang nila. Kaya kailangan ko ring may maitulong kahit na papaano. Sa tagal kong hindi nagtrabaho, paubos na rin kasi ang ipon ko. Paliwanag nga ni Pat. Pero kung magtatrabaho ka, sinong titingin at mag-aalaga sa mga bata? Wika pa nga nito. Asikasuhin ko pa rin naman sila sa umaga. Ihatid sa school kapag may klase na. Tapos susunduin ng hapon gaya nung nasa Cebu pa kami. Kapag naman weekends, may trabaho ako, nagbabayad ako ng titingin sa kanila. Paliwanag pa nga nito. Hindi ako papayag na ibang taong tumingin at mag-alaga sa mga anak natin, Patricia. Seryosong saad pa nga ni Alex. Kaya bahagyang napangusong babae. Baka pwede nating ipakiusap sa mga magulang mo kung sakali. Gustong gusto naman nila ang kambal, 'di ba? Kaya sa tingin ko, papayag naman silang tignan ng mga bata sa umaga kapag pareho tayong nagtatrabaho. Hindi rin kasi talaga ako sanay na walang ginagawa eh. Gusto ko na rin bumalik sa pagtatrabaho. Pamimilit pa nga nito. Kung gusto mo talaga magtrabaho, bibigyan kita ng trabaho. Anong trabaho? Yung sekretarya kong si Ana. Nag-file na ng resignation. Nagre-render na nga sila ngayon. You may take her position if you want. That way, hindi magiging mabigat ang trabaho mo. Tapos makakauwi ka pa anytime. Sa tuwing kailangan ka ng mga anak natin. Sagot nga nito. Ha? Wala naman akong alam sa pagiging sekretarya. Lahat naman natututunan. Sagot ni Alex. Lihim na napangiti nga si Pat kasi pakaramdam niya ay gumagawa lang ng rason ng lalaki para nga hindi siya magtrabaho. Hindi rin ako pwedeng maging sekretarya mo, Alex. Nagpipigil pa nga ngiti na saad niya. And why not? Kasi baka wala tayong matapos na trabaho kapag nagkataon. Anya at bahagya namang umawa ang bibig ni Alex sa narinig. Kasi iba ang tumakbo nga sa isip niya dahil sa sinabi ni Pat. Inaakit mo ba ako, Patricia? Mahina ang boses pero may halong pagbabanta na tanong pa nga niya kaya mahinang natawa si Pat. Hala siya, hindi Ang judgmental naman nito. Ang sakin lang. Alam ko naman na ilag ka pa rin sa akin. Kaya wala tayong matatapos sa trabaho kasi for sure, may ilang ka nang kausapin o utusan ako kung sakali. Teka,
May iba ka bang iniisip na dahilan? Pagmamaang-maangan pa nga nito kaya agad na namulang magkabilang tenga ni Alex. Alam mo, bahala ka nga sa buhay mo. Nakasimangot na tugon naman ng masungit na lalaki kaya natawa ulit siya. Alam mo, ang sungit mo talaga kahit na kailan. At yung kasungitan mong yan ang isa sa mga namana sa'yo ni Sander. Wika nga ni Pat at hindi naman sumagot si Alex. Napailing na nga lamang ito at nagpa siyang dumiretso na nga sa sala para doon hintayin ng mga bata. Pagkaraan ng ilang minuto ay natapos na nga rin sa paglilinis si Pat. Nagpa siya nga siyang gumawa ng egg sandwich na babaunin ng mag-aama para sa picnic ng mga to sa park. Nagdala rin siya ng ilang prutas sa basket, mga chips at maiinom. At ang nakabihis na nga ang mga bata, nagpa siya silang umalis na rin. San ka namin ihahatid? Tanong ni Alex kay Pat nang nasa biyahe na nga sila. Kahit sa plaza na lang din ako bababa kung nasa ng park. Sasakay nila ako ng Trico Jeep papunta ng building ng IT company mula doon. Sagot niya. Mama, saan po kayo pupunta? Tanong pa nga ni Sander. May job interview kasi si mama, anak. Kailangan ko nang magtrabaho ulit eh. Hindi po kayo sasali sa amin, Mama? Sama na lang po muna kayo sa amin, please. Oo nga po, Mama. Pangarap din po naming makasama ang mama at papa namin na makapasyal po sa park eh. Kaya po ng ibang mga bata na kumpleto po ang family. Kaya, sama na lang po muna kayo sa amin, please. Segunda ba nga ni Sander? Hindi kaagad nakasagot si Patricia. Sa totoo lang, magandang posisyon ng trabaho kasi ang dadaluhan nga niyang interview at ayaw na nga sana niyang pakawalan pa yun. Ang kaso ayaw din naman niya na ipagkait ang bagay nito sa mga bata kasi alam niyang matagal nang ulila ang mga to sa isang buong pamilya. Ipagkakait mo ba ang pagkakataong to para sa mga anak natin, Pat? Nagpipigil ang ngiti na tanong pa nga ni Alex. Kaya mahinang napabuntong hininga si Pat bago pilit ngumiti. Sige mga anak, sasama na si mama sa inyo. Sagot na nga lamang niya. Iniisip na nga lamang niya na marami pa nga namang ibang pwedeng mapasukang trabaho. Hindi bali na kung kasing ganda ng dating trabaho sa Cebu o hindi. Basta ayaw nga niyang bigyan ng sama ng loob ang mga anak niya. After all, wala rin namang ibang mahalaga sa kanya kundi ang kasiyahan ng mga bata. Napayahin na nga lamang ng malakas at masayang mga kambal na sabay pang napapapalakpak dahil doon. Pagkarating sa park, ay agad silang humanap ng bakanteng bench na malapit lang sa mismong playground. Tapos inilapag na ni Pat ang dalang basket na puno ng pagkain sa mesa. Ang kabal naman, hindi na nga nagpaawat pa kasi tumakbo na nga ang mga to papunta sa playground. Hinayaan naman nila ang mga ito kasi gusto nga nilang mag-enjoy ang mga bata. Kamusta ka? Mababa ang boses at nakangiting tanong pa nga ni Pat kay Alex. Nang maiwan nga silang dalawa doon, araw-araw tayong magkasama. Kaya bakit mo tinatanong? Tugon pa nga ni Alex na nagtaas pa ng isang kilay. Ito naman, hanggang ngayon nagsusungit ka pa rin. Masama bang kumustahin ka? Natatawa na sagot pa nga niya. Pero seryoso Alex, kamusta ka? Hindi lang nitong mga nakaraang araw kundi maging sa mga nakaraang taon na. Hindi tayo nagkita. Kamusta ang pagiging buhay mo? Seryosong tanong ulit niya. Okay lang. Ikaw, kamusta? Tanong din nito kaya agad na napangiti si Pat. Para kasi sa kanya, malaking improvement na ang kumustahin nga din siya ng lalaki na hindi ito nagsusungit sa kanya o nagtataas ng isang kilay. Okay lang din naman, hindi naging madali na palaki ng kambal pero masaya at fulfilling yun sa puso. Nakangiting sagot niya. Hindi ka na sana ganoong nahirapan pa kung noon pa lamang sinabi mo na sa akin ang tungkol sa kanila. Seryosong sabi pa nga ng lalaki kaya bahagyang umawang ang bibig ni Pat sa gulat. Hindi siya agad nakasagot.
Dala ng konting pagkapahiya nga sa narinig. Maging si Alex naman nagulat nga nang lumabas sa bibig niya. Sorry ulit. Tanging naisagot na nga lamang niya at nag-iwas ng tingin. I didn't mean that. Mababa ang boses na wika nga ni Alex. Nang mapansin nga ang kaunting lungkot kay Pat. Pansin niya, nitong mga nakaraang araw ay sinusubukan ni Pat na mag-reach out sa kanya pero hindi pa niya alam kung bakit natatakot pa rin siyang magbukas o mas mapalapit dito. Hindi Alex, okay lang. Tama ka naman eh. Naintindihan ko kung galit ka pa rin sa akin. Mababa ang boses na wika nga ni Pat at pilit na ngumiti. Alam ko naman na sa sarili ko na hindi birong nagawa ko. Alam ko kung gaano kabigat na kasalanan yun. At isa pa, hindi naman kasi napipilit ang pagpapatawad. Kusa yung nararamdaman at kusa ng ibinibigay. At alam ko paulit-ulit na, pero may karapatan kang magalit sa akin. Dagdag pa nga nito. Galit ako, Pat. Galit na galit. Pero hindi sa'yo. Galit ako sa mga nangyari. Alam kong halos isang buwan na rin mula nang makasama kong mga bata pero sa totoo lang, hanggang ngayon nakakaramdam pa rin ako ng galit. Galit ako na wala ako sa tabi niyo ng mga anak natin nung mga panahon na alam kong kailangan niyo ko. Galit ako na wala akong nagawa para sa inyo ng mga bata. Kasi alam kong mag-isa kang nahirapan. Samantalang dapat karamay mo ko. Yung mga dahilan kung bakit naiinis at nagagalit ako. Dagdag pa nga nito kaya bahagyang umawang ang bibig ni Pat kasi hindi nga niya in-expect na marinig nga ito mula sa lalaki. At pakiramdam niya ay may mainit na bagay na humaplos sa puso niya. Pero alam mo sa totoo lang, nagpapasalamat ako kasi kahit pa wala ako sa tabi nila, ginawa mong makakaya mo para maitaguyod sila, mabigyan ng maayos na buhay at mapalaki sa mabuting mga bata. At ang naiisip ko na lang ngayon, wala man ako sa tabi nila habang lumalaki sila, pero kasama naman nila ako ngayon. Naparte na ako ng buhay nila. Nasimula ngayon, may magagawa na ako para maging ama sa kanila. At yun na lang mahalaga sa akin ngayon, ang maibigay sa kanila ang buhay na deserve nila. Mahabang dagdag pa nga nito kaya tipid nang umiti si Pat bago tumango. Hindi ako mapapagod na humingi ng sorry. At handa rin akong gawin ng lahat para lang tuluyan mo na akong mapatawad, Alex. Medyo emosyonal pa nga na wika ni Pat. Okay lang kahit nagaano pa katagal. Maghihintay ako. Dagdag pa nga nito. Hindi ko magawang aminin noon na nagkita tayo ulit pagkatapos kong marinig ang mga rason na napatawad na kita kaagad. Masama lang ang loob ko na hindi ka nagtiwala sa akin sa pagmamahal ko sa iyo. Pero napatawad na kita. Mababa ang boses na sagot pa nga ni Alex at tipid pang ngumiti. Salamat, Alex. Pero handa pa rin akong gawin ng lahat para makabawi sa lahat ng pagkakamali at pagkukulang ko. Sagot nga niya. Well, this sounds like sinasabi mo sa akin maniligaw ka. Napapangiti na biro pa nga ng lalaki kaya mahina siyang natawa. Kung sakaling manligaw nga ako, may chance ba ako? Sagot pa nga niya. Hindi natin malalaman kung hindi mo susubukan. But I'm warning you, hindi ako easy to get Nakangising wika pa nga ni Alex dahil doon ay sabay nga silang natawa at kahit na papaano ay muling gumaan ang aura sa pagitan nilang dalawa. But on a serious note, Pat, masaya ako na mas pinili mong makasama kami ng mga anak natin ngayon kaysa puntahan mo ang job interview mo. Seryosong dagdag pa nga nito habang diretsyo nakatitig sa mga mata ng babae. Habang nakatitig nga si Alex sa mata ng magandang babae, naisip niya na walang mangyayari kung patuloy siyang magpapadala sa takot. After all, wala na rin namang rason si Pat para iwan ulit siya. At hindi na nga rin naman siya papayag na muling maiwanan nga ulit. Kaya sa puntong to, muli na nga niyang bubuksan ang puso para sa babae kasi ayaw nga rin niyang ipagkait sa sarili ang muling makaramdam ng pagmamahal at labis na saya.
Lumipas pa ang mga araw na mas naging maayos at masaya ang lahat para sa kanila. Pagkatapos ng araw na nakapag-usap sila sa park, sobrang naging laki na nga rin nang naging pagbabago sa pagitan nilang dalawa. Unti-unting nawawala nga ang ilang at nagagawa na nga nilang kausapin, biruin at ngitian ng isa't isa na hindi nakakaramdam ng sakit at sama ng loob. Good morning! Malakas nga at malawak ng ngiting batingan ni Alex sa mag-iina. Isang umaga, nang datnan nga niya ang mga to sa hapag. Good morning, Papa! Nakangiting sagot naman ng kambal. Good morning, maupo na rin kayo dito at sabayan mo kaming kumain sa agahan. Wika ni Pat kaya nakangiting tumangong lalaki bago umupo sa hapag. Ang ganda at gwapo naman ng mga baby namin na yan. Wika pa nga nito. Papa, hindi na po kami baby, big boy na po ako eh. Basta ako, baby pa rin ako ni Papa, di ba po, Papa? Magkasunod na saad pa nga nila Sander at Sandra. Oo, anak. Kahit pa tumanda na kayo, forever kayong baby ni Papa. Excited ba kayong makabanding ang lolo't lola nyo ngayon? Nakangiting sagot pa nga niya. Opo, Papa, masarap nga po yung baon namin eh. Ginawan po kami ni Mama ng favorite po naming tuna sandwich. Tapos may fruits pa po. Sagot ni Sander. Wow, sana all. Napapangiti na wika nga ni Alex at sumulyap nga kay Pat. Si Papa, wala bang baon na lunch? May halong harot pa nga sa boses nito kaya mahinang napaubo si Pat. Hala, si Papa parang baby magsalita, ang tanda-tanda na eh. Pangasar pa nga ni Sanders ama kaya muli silang natawa. Ako ang unang naging baby ni Mama niyo bago kayo. Napapangiti na sagot naman niya. Agad nga na naramdaman ni Pat ang pag-iinit ng mukha dahil sa narinig. Samantalang ang kambal naman, napahagik-gik na nga lamang dahil doon. Nagpatuloy naman sila sa masayang pagkain ng agahan at nang matapos ay nagpahinga lang sila bago nga nagpa siyang umalis na. Siyempre ay inihatid nga ni Alex ang mag-iina niya sa bahay ng mga magulang niya. Hindi na ako papasok sa loob. Pakisabi na lang kina Mama na mauna na ako. Medyo marami kasi akong kailangan gawin eh. Wika pa nga ni Alex kay Pat nang nasa harap na nga sila ng malaking gate. Kaya tumango ang babae. Kailangan nang umalis ni Papa para mag-work. Magpakabait kayo dito makikinig lang kila lolo at lola. Lalo na kay Mama, wag makulit. Nakangiting paalala pa nga ni Alex sa mga bata. Opo, Papa! Sabay at magiliw nga na tugon ng kambal. Nasaan ang goodbye kiss ni Papa? Nakangiting paglalambing nga niya sa mga bata. Hindi naman nagdadalawang isip nga si Sandra. Nahalikan siya sa pisngi samantalang si Sander nakanguso lang na naglahad nga ng mga braso. Hug na lang po, Papa, binata na po ko eh. Papa, si Mama po wala pong goodbye kiss? Magkasunod na saad pa nga ng kambal. Sabay nga na nagkatinginan sina Alex at Pat. Mabilis na nagiwas nga ng tingin si Pat dahil nga sa kaba. Samantalang si Alex nagpipigil nga ng ngiti. Oo nga naman, wala ba akong goodbye kiss dyan? Napapangiting tanong pa niya. Mama, kiss niyo po si Papa, baka malate pa po siya sa work eh. Giit pa nga ni Sander. Hindi makapaniwala si Pat sa nangyayari. Pakiramdam niya, pinagkakaisahan nga siya ng mag-aama. Kaya naman sa huli dahan-dahan na nga lamang niyang inilapit ang mukha kay Alex para sa nahalikan nito sa pisngi. Nangakmang didikit na nga ang labi niya sa pisngi ni Alex. At saka naman, humarap ang lalaki kaya naman biglang nagdampi ang mga labi nila. Hala siya, ninakawan ako ng halik. Natatawang biro pa nga ni Alex. Alam mo, puro ko talaga kalokohan. Sige na, at baka maliit pa sa trabaho. Napapangiting bika na nga lamang din ni Pat, kaya muling natawa si Alex. O nga pala, may gusto ka bang kainin for lunch? Tanong nga nito kaya agad, na nagliwanag nga ang mukha ni Alex dahil doon. Bakit ipagluluto at dadalhan mo ba ako? Napapangiting tanong pa nito. Oo sana eh. Kung ayos lang sa'yo. Mula kasi nung dumating kami ng mga kambal dito, sobrang dami mo nang nagawa para sa amin at gusto kong makabawi kahit na papaano. Paliwanag pa niya. Hindi naman ako nangihingi ng kapalit.
kasi ginagawa ko lang ang makakaya ko para mapangiti kayo. But if you insist, alam mo naman kung anong paborito ko. Nakangiting sagot nga niya. Sige, pagluluto kita. Tugon nga niya at nakangiti ulit na tumango si Alex bago muling nagpaalam sa kanila at umalis na. Kaya naman nagpa siya nga si Pat at ang kambal na pumasok na nga sa malaking gate ng bahay ng mga magulang ni Alex. Nanatili siya doon ng ilang oras. Habang busy ang kambal, nakabandi ang lolo at lola nila. Magingangilan sa mga pinsan nila. Nang dumating ang alas 10, ay nagpaalam siya sa mga magulang ni Alex na aalis saglit at hinayaan naman siya ng mga to. Pagka-uwi ay nagluto nga siya ng kare-kare dahil ito nga ang paborito ni Alex. Nang matapos, pinalamig lang niya yun saglit bago nilulan nga sa mga lalagyan at nagpa siyang bumiyahe na nga papuntang provincial capital. Miss Patricia Castro? Tanong nga sa kanya ng isang boses, kaya nakakunot ang noon niyang napalingon. Ako po si Ana, sekretary ni Gov dito. At dito po yung opisina niya. Nakangiting saad nga nito kaya marahang napatango si Pat. Lihim pa nga siyang napangiti sa ideya na hinabili na nga kaagad ni Alex sa sekretary ang pagpunta niya. May kausap lang po siya pero sinabi naman po niya na pwede kayong pumasok anytime. Kapag nakarating na daw po kayo, pasok na po kayo ma'am. Doon lang po ang table ko kung sakali po na may kailangan kayo. Dagdag pa nga nito, sa harap nga sila ng pinto. Maraming salamat Nakangiting sagot niya. Tapos ay huminga nga siya ng malalim bago marahang pinihit nga ang saradura ng pinto. Dahan-dahan niyang binuksan yun baka kasi busy nga si Alex. At importanteng tao nga ang kausap nito. Ayaw naman niyang makaabala kung sakali man. Honey, I said stop it. Narinig niyang saad nga ni Alex bago pa nga siya makapasok. Nakita pa nga niyang nakaupo ito sa swivel chair habang may isang magandang babae na nakayakap nga dito at malawak na nakangiti. Mamaya na lang kasi ang mga yan. Hindi mo ba ako namimiss? Hindi mo na ata akong mahal eh. Wika pa nga ng babae. Alam mo naman na busy ako, diba? Kailangan kong tapusing basahin ng mga to kasi ito ang topic namin ni Senator Abalos sa meeting namin mamayang hapon. Kaya mamaya mo na ako kulitin. Sagot pa nga ni Alex. Pakiramdam ni Pat ay may matalim nga na punyal sa puso niya kaya naman hindi na nga siya pumasok pa. Umatras siya at dahan-dahang isinara ulit ang pinto. Nagsiselos siya. Yun ang totoo. Kahit pa hindi naman niya alam kung sinong babae yun pero tinawag siya ni Alex na honey. Girlfriend ba niya ito? Hindi niya alam. Ma'am, bakit po? Narinig nga niyang tanong ni Ana nang makapansin nga na hindi siya tumuloy papasok. Mukhang busy eh. Okay lang ba kung ikaw ang magbigay nito mamaya? Ayoko kasi makabala at saka nagmamadali rin ako. Pagsisinungaling nga niya. Kumunot naman ang noon ng babae bago marahang tumango. Sige po ma'am. Sagot nga lamang nito. Salamat Ani at nilapag na nga sa mesa nito ang paper bag na may laman ngang lunch para kay Alex. Tapos nagpa siya na nga lamang siyang umalis. At balikan nga ang mga bata sa bahay ng mga magulang ng lalaki. Hindi na nakapag-focus pa si Pat ng araw na yon. Iniisip nga ang nasaksihan kanina. Kung girlfriend man ni Alex ang magandang babae, hindi naman niya ito masisisi. Pero bakit nagbagong pakikitungo niya sa akin? Bakit bawat kilos niya may halong lambing at pag-iingat? Pinaasa lang ba niya ako na may pag-asa pa kami? Tanong nga ni Pat sa sarili pero mabilis nga ding umalis. Hindi kanya pinaasa, Pat. Wala man siyang sinabi o pinangako sa'yo. Baka naging mabait lang talaga ang tao at sadyang nag-assume ka lang. Wika nga ulit niya sa sarili. Kahit nga nang dumating ang hapon, na umuwi na nga sila ng bata, ay tahimik pa rin siya tiniisip sa Alex. Mabigat ang dibdib. Kahit nga alam niyang wala naman siyang karapatang masaktan at magselos. Sobrang ganda kasi talaga ng babae. Hindi tuloy niya maiwasan na hindi makaramdam ng insecurity. Aminado rin kasi siya sa sarili na kumpara nga sa magandang babae, walang-wala siyang binatbat. Papa! Malakas at malawak ang iting biga ng kambal.
Kinagabihan ng makauwi nga si Alex at sa bahay nga nila dumiretso. Abala si Pat sa kusina ng mga oras na yun sa paghahanda ng hapunan. Pahingi naman ng power yakap si Papa para mawala ang pagod ko. Ang aasim naman ng mga yan na may pawis. Hala, sige na't maghilamos muna kayo pagkatapos nyo. May pasalubong na ibibigay si Papa nyo. Wika pa nga nito kaya naman masayang sumunod ang kambal. Pinilit nga ni Pat ang sarili na hindi tignan at sulipan lang ang lalaki. Pero ilang sandali pa naramdaman nga niyang nasa likod na nga niya ito. Basta mo na lang iniwan kay Ana yung lunch kanina. Akala ko pa naman sabay tayong kakain sa opisina ko. Mababa ang boses na saad pa nga nito. Nabanggit kasi ni Ana na may kausap ka. Inisip ko na baka importanteng meeting yun at ayoko naman na makaabala pa. Pagsisinungaling na nga lamang niya. Ibiniling ko sa kanya na papasukin ka. Kahit na sino pang kausap ko. Gihit pa nga ng lalaki, pero hindi siya nakasagot. Pat, may problema ba? Mababa ang boses na tanong pa nga nito. Ha? Ano namang problema? Wala Anya at pilit pang tumawa kunwari. But why do I feel like may problema na hindi mo sinasabi sa akin? Pangungulit nga nito at mahina namang napabuntong hininga si Pat bago tuluyang hinarap ang lalaki. Sa isip niya ayaw niyang maging immature at baka mas mabilis nga siyang makakawala sa sakit. Kung aamin nga siya kay Alex, wala naman kasing mangyayari kung sasarilinin nga niya to. Kaya mas mabuting maliwanagan na nga lamang siya. Kung totoo man na may girlfriend na nga ito, pipilitin niyang maging masaya para rito. Nakita kita kanina sa opisina mo, kasama ang girlfriend mo. Panimula pa nga nito kaya agad na kumunot ang noon ng lalaki. Girlfriend? Anong girlfriend? Sinong girlfriend? Nalilitong tanong pa nga nito. Tinawag mo siyang honey. Nakayakap pa nga siya sa'yo eh. At ang lambing niyo pa sa isa't isa. Kaya hindi mo na kailangan magkaila pa. Aminado ako na nagsiselos ako kasi sa laki ng pagbabago ng pakikitungo mo sa akin itong mga nakaraang araw. Siyempre, umasa ako na may chance pa. Naalala ko na wala naman palang ipinangako. Kaya wala akong karapatang magselos. At wala akong karapatang sumbatan ka. Kaya okay lang, bagay naman kayo eh. Dagdag pa nga nito at pilit pang ngumiti. Bahagya namang umawa nga ang bibig ni Alex dahil sa narinig. Teka, kaya hindi ka dumiretso papasok ng opisina ko? At basta na lang iniwan ang dala mong lunch? Kasi nagsiselos ka? Tanong pa nga nito tapos marahan pang humalakhak. Kaya mas lalong nakaramdam ng inis si Pat. Walang nakakatawa. Giit pa nga nito. Pero mas lalo lang natawa si Alex. Alam mo, ang cute mo pa rin magselos kahit kailan. Si Honey de la Vega ang kasama ko kanina. Nakaiting saad nga nito at nagulat pa nga si Pat nang marahang hinigit nga ni Alex ang bewang palapit dito. Pinsang buo ko siya. Sobrang close kami. Mula nung mga bata kami. 10 years old lang siya nang mag-migrate nga sila ng mga magulang niya sa Canada. Kaya rin hindi mo siya nakilala noon kasi nasa ibang bansa siya. Ilang linggo pa lang mula nung bumalik siya dito sa Pilipinas para magbakasyon. Wala siya sa bahay noong dinala ko kayo ng mga bata doon kasi busy nga siya pumasyal sa mga beach dito sa Pinas. Nagpipigil ang ngiti. Napaliwanag pa nga nito kaya pamahinang napasinghap si Pat at kaagad na nakaramdam ng hiya. Pinsan mo siya? Bakit ganun siya kalambing sa'yo? Bakit ganun siya makayakap? Kasi nga sobrang close kaming dalawa. Kahapon lang siya nakauwi dito sa probinsya at ilang araw lang siya dito. Kaya ang kulit nga niya. Balak nga sana kitang pakilala sa kanya eh. Kung natuloy ka lang sana sa opisina ko at hindi nagselos. Sad pa nga nito tapos natawa na naman siya. Samantalang si Patay pulang-pula na nga ang mukha sa hiya. Look Pat, siguro naging malabo ako sa'yo nitong mga nakaraang araw. Pero hindi ko lang kasi alam kung paano sasabihin sa'yo. Kaya pinaramdam ko na lang. Kasi sabi nila action speaks louder than words. Pero siguro totoo na minsan. Walang kwenta ang action kasi kailangan pa rin ng words. Pat,
Mula noon wala akong ibang gustong makasama sa buhay kundi ikaw lang. Oo, nagalit ako sa'yo at nainis. Dahil sa mga nangyari pero sa maniwala ka't sa hindi kailanman nagbago ang pakiramdam ko. And as much as I want to see you jealous, ayoko naman na mag-overthink at ayoko magkatampuhan tayo. Sorry, nahihiya na sagot nga ni Pat at napayuko pa. You don't have to say sorry. Partly kasalanan ko din naman kasi dapat naging mas malinaw ako. Mababa ang boses nga na saad pa nga nito. Muling nagulat si Pat nang yumuko ang lalaki tapos dinampian nga siya ng marahang halik sa labi. Napamura na nga lamang siya. Hindi ako makapag-focus gaano kanina sa opisina. Hindi dahil sa kinukulit ako ni Honey, kundi dahil sa iniisip ko ang mga labi mo. I badly want to kiss you for weeks now. Napapaus ang boses na dagdag pa nga nito. Kaya naman huminga ng malalim nga si Pat. Tapos siya na nga mismong lumapit sa pangalawang pagkakataon para halikan ng lalaki. Napangiti naman si Alex dahil doon. Okay na ba tayo ngayon? Hindi ka na ba naiinis o nagseselos? Tanong pa ang sa iba pang labi si Pat bago marahang ngumiti. Hindi na. Sorry ulit Sagot pa nga niya. Alright, but next time, kung meron kang hindi gusto o merong gumugulo sa'yo, sabihin mo na kaagad. We'll try to work things together kasi ayoko kitang bigyan ng rason para masaktan o iwan ka ulit. Intentional man o hindi, I want our relationship to work. Hindi lang para sa mga bata, kundi dahil gaya nga ng sinabi ko mula noon at hanggang ngayon, mahal pa rin kita. Puno ng lambing nga ang boses at sinseridad na saad pa nga nito, kaya agad na may namuong luha nga sa mga mata ni Pat dahil nga sa narinig. Hindi na ako aalis. Sorry ulit Alex sa lahat ng nagawa ko. Emotional na sagot pa nga nito. Stop saying sorry Pat. Wala nang mga yun. Ang mahalaga lang sa akin ngayon nandito ka na ulit kasama ko. Kayo ng mga anak natin. So does this mean na tayo na ba? Napapangiting tanong pa nga nito, kaya napanguso na nga lamang si Pat. Stop pouting Pat. Natutokso ako na halikan ka ulit. Saad pa nga nito kaya natatawa siya. Hindi naman talaga tayo naghiwalay diba? Kasi basta na lang ako umalis noon nang walang pasabi. Sagot niya. Yup, walang breakup na nangyari so meaning tayo pa. Don't worry, kahit pa tayo na at kahit ikasal na tayo't mabigyan ng maraming kapatid ang mga anak natin, araw-araw pa rin kitang liligawan. At araw-araw kong ipaparamdam sa'yo na totoong mahal kita. Dagdag pa nga nito, imbes na sumagot, matamis na ngumiti nga si Pat kahit pa may kaunting luha sa mga mata. Tapos ay niyakap na nga lamang niya ng mahigpit ang lalaki. Mahal na mahal din kita Alex. Mula noon at hanggang ngayon wala ring nagbago sa nararamdaman ko. Mahal din kita Pat. Pero mamaya mo na ako harutin sa kwarto na susunog na ang niluluto mo. Saat ito kaya sabay silang natawa agad kumawala sa yakap ni Pat para balikan ang niluluto. Teka sa kwarto? Gulat na tanong pa nga nito nang mapagtanto ang sinabi ng lalaki. Maawa ka naman sa akin Pat. Ilang araw na akong hindi nakakatulog ng maayos kasi hindi kami kasya ng mga anak natin sa kama nila. Saad pa nga nito tapos niyakap pa nga ang babae mula sa likod. Gusto kong dito na talaga tumira kasama kayo ng mga anak natin. Gusto kong magising na kayo. Ang una kong makikita at matulog na kayo. Truth is balak ko sanang bumili ng bahay para sa atin. Gusto nga nila mama na sa kanila na tayo tumira pero alam ko na marami kang magagandang alaala sa bahay na ito kasamang mga magulang mo. Kaya kung okay lang sa'yo, dito na lang din ako titira kasama kayo. Malambing ang boses na dagdag pa nito, kaya nakangiting tumango ang babae. Marami nga akong masasayang memorya dito kasama sila. Pero kung saan kayo ng mga bata, yun ang tahanan ko. Sagot nga nito. If that's the case, may bago akong job offer sa'yo. Saad nga ng lalaki. Alex, hindi ba sinabi ko pwedeng maging sekretarya mo? Wala akong experience doon.
Sagot naman ng babae. Hindi sekretary ang tinutukoy ko. Ano? Di full-time housewife ko. Hindi madali ang trabaho kasi 3 kaming baby mo ang aalagaan mo. Baka nga hindi tumagal, madagdagan pa kami. Pero sa'yo lahat ng sahod ko. Complete benefits. Tapos may bonus ka pang yakap at halik sa gwapo mong asawa kahit kailan mo gusto. Sagot nga ng lalaki kaya sabay ulit silang natawa. Teka, nagpo-propose ka na ba kaagad? Tanong nga ni Pat. This is long overdue, Pat. Kung hindi lang naman nangyari ang mga hindi dapat nangyari, matagal na dapat tayong kasal. So I think yes. Hindi magarbo, hindi ideal at hindi romantic. Wala pa akong dalang singsing pero gusto kong malaman mo na ayokong bang-aksaya ng panahon. Gusto na kitang pakasalan. Sagot nito kaya muli niyang hinarap ang lalaki. Hindi ko kailangan ng magarbong proposal, Alex. Yung sincerity at pagmamahal mo sapat na yun. Kaya oo, pumapayag ako. Napayes na nga lamang ng malakas at masayang sumigaw si Alex tapos agad nga siyang yumuko para halikan ulit sa labi nga si Pat at sa puuntong yun, nagtagal at lumalim ang halik. Sobrang naging masaya nga ang lahat lalo na ang kambal at ang buong pamilya ni Alex. Nang malamang nagkabalikan na nga sila at may balak ngang magpakasal, kinabahan nga si Pat. Nang malaman na mabilis ding kumalat sa probinsya ang tungkol sa mga nangyari sa kanila ni Alex dahil nga gobernador ang lalaki at kilala ng marami. Ang akala niya ay makakatanggap siya ng masasakit na salita pero puro suporta ang natanggap nila. Siguro ay dahil nga mabuting tao at gobernador si Alex kaya mahal na mahal siya ng mga tao sa probinsya at suportado ng marami sa halos lahat ng bagay. Sa sobrang excitement nga ng mga magulang ni Alex sa plano nilang pagpapakasal ni Pat, ay nag-volunteer pa ang mga ito na tutulong sa preparation. Kaya naman wala nang nagawa si Alex kung hindi ang muling mag-propose. Pero this time ay pinaghandaan na niya at may singsing na. After all, wala na rin naman talaga siyang balak na pakawalan pa si Pat. Pagkatapos ng halos 2 preparasyon, ay nag-isang dibdib na nga sila sa wakas. Simpleng kasalan lang ang nangyari. Mga malalapit na kaibigan at pamilya lang ang imbitado. Pero napuno naman yon ng labis na saya at pagmamahalan. Hindi naging madali ang pagsasama nila bilang mag-asawa dahil gaya ng ibang relasyon ay nariyan ng minsang pagtatampuhan dahil lang sa mga maliliit na bagay. Pero ang nakakatuwa rito ay hindi nila pinapalipas ang ilang oras na hindi sila nagkakaayos. Kahit na anong hindi nila pagkakaintindihan, sa gabi ay magkatabi at magkayakap pa rin silang natutulog at masaya. Pagkalipas naman ng mahigit 1 taong pagsasama bilang mag-asawa, ay muli silang biniyayaan ng kambal. Oo, nakakatuwa kasi ay kambal na naman. Isang baby boy na pinangalanan nilang Patrick at isang baby girl na pinangalanan nilang Patrice. Kung ang mga panganay nila ay isinunod sa pangalan ng ama na Alexis o Alex, ang dalawa naman ay isinunod sa pangalan ni Patricia. At sa pagdating nina Baby Patrick at Baby Patrice sa buhay nila ay tila mas tumibay pa ang pagmamahala ng pamilyang binuo nila. Totoo nga na bilang mga tao, madalas ay nakakagawa tayo ng mga maling desisyon dahil hindi naman tayo perpekto. Mga desisyon na kung minsan ay nakakasakit sa mga taong mahalaga sa atin. Pero hindi na dedepina ng mga maling desisyon na yon kung sino tayo bilang mga tao. Basta may natututunan tayong mga magagandang aral, iyon lang ang mahalaga. Mga aral na alam ni na Alexis at Patricia na magagamit nila sa kahit na anong pagsubok ang haharapin pa nilang magkasama. Lalo na't naniniwala sila na hindi pa ito nagtatapos ang kanilang kwento. Bagkus ay ito pa lang ang tunay na simula
at handa na silang harapin ng lahat. Basta hawak nila ang kamay ng isa't isa. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat po sa lahat ng mga nakikinig at hanggang sa muli. Shoutout po sa mga sumusunod. Sanaida Porter, Lovina Galang, Leonisa Trava, Mary Tauring, Torres Brigida, Estelita Mahia, Eli Evangelista Anderson, Christian Fidelino, Merly Brogada, Maria Elena Barosa, Epifania de Ocares, Evangeline Zamora, Marilo Abad, Josefina Mangahas, Ann Mariano, Petra Gato, Grace Petit, Sapphire, Helen Morillo Capricorn Girl, Flor Cabrera, Kid Dimtes, Mercy Villantes, Fatima Yosores, Liliano Bebe, Elvira Barca, Malu Zendoma, Romana Gorospe, Maggie Tukay, Faye Navares, Teresita Schmid, Aurelia Pacana, Elila Dera, at shoutout po sa lahat.